Samantala, mga biktima naman ng pambobomba noong 2003 sa labas ng Pantalan sa Davao City binigyang pagkilala kahapon. Nagbabalik ang aming kasama ang si Peng Alinio para sa detalye. Peng? Yeah, Princess, sinasihan ng mga pamilyang nasawi sa pagsabog ng bomba sa labas ng malaking pantalan ng Davao City 11 taon na nakalilipas Miyerkules na pinamunuan ni Mayor OIC Vice Mayor Paulo Duterte at nabigkas nito na ang mga bayani ay ang mga biktima dahil namulat ang mata ng lahat na dapat maging mapagbantay para sa seguridad ng bawat isa. Sa panayam ng Davao Media sa Batang Duterte, masasabi niya natin biktima ng bombing ang siya mga bayani ng Davao. Dahil kung hindi nangyari ang pambobomba, ay maaaring hindi tayo naging mapagbantay. At sana hindi na ito maulit ayon sa kay Duterte matapos na maitatag ang Task Force Davao na mangyari ang twin bombing noong 2003. At ang unang bomba ay sumabog sa Davao Airport, Marso 4 at sa Wharf, ikadalawa ng Abril kahapon. Dapat inanya na maging responsable ang lahat upang wala nang gumawa ng mga karumaldumal na ganito at makipagtulungan sa mga otoridad para sa kaligtasan ng lahat. Bilang pagbibigay pugay sa mga bayani, kanyang hiniling ang kapitan ng barangay na magtayo ng isang monumento para sa mga biktima at hindi lamang pagsisindi ng kandila kada taon. Patuloy pa rin hanggang ngayon ang pagbibigay tulong sa pag-aaral ng mga kaanak ng biktima ng Sasa Wharf bombing. Bombing ayon kay Duterte na umabot na sa mahigit 4 na milyong piso at 4 na milyong piso din ang pondong napamahagi sa mga biktima ng pambobomba. Anyang pagtulong sa mga kaanak ng mga biktima ay walang humpay na nasimula ng kanyang amang si Davao City Mayor Rodrigo Duterte 11 taon na ngayon, kung saan 17 kataong nasawi at 56 ang mga nasabing pambobomba gabi, Abril 2, 23 sa labas ng Sasa Wharf. Para sa Telebisyon ng Bayan, Peng Alinio, Radyo ng Bayan, Davao.